Magandang araw sa ating lahat. This is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa video tutorial na ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng isang random past board exam problem under the subject algebra, specifically solving simultaneous equations. So pag sinabing simultaneous equations guys, ito ay two or more algebraic equations na mayroong common variables na sinosolve natin ng sabay sa proseso. So, dito sa part na to, o sa problem na to, meron tayong 3 equations dito. Simultaneous equation siya kasi kita nyo meron siyang variables na x, y, and z. So, we are asked to find those values of x, y, and z using these 3 equations given to us. So, the choices given sa atin, yan, nandyan sa letter A, B, C, and D. So, let's start. So, paano ba yan ginagawa? So, solution for this. So first, check mo muna kung alin yung equations diyan na pwede mong gamitin para makapag-cancel out kaagad ng isang variable. Kung makikita nyo, we have this equation 1. Label natin yan guys. This one is equation 2. And the last one will be our equation 3. So gamitin muna natin yung equation 2 and equation 3. So using equation 2 and 3, so, jot down natin, guys. So, x minus y minus z is equals to negative 3. Yung equation 2 natin yan. Equation 3 natin ito. Or negative x minus y plus z is equals to 5. So, ang gagawin natin dito, guys, ipag-add natin siya. Bakit? Kasi kung makikita ninyo, pag pinag-add natin yung dalawang equation na yan, mag-cancel out yung dalawang z. So, negative z plus z is equals to 0. Tanggal na agad yung z mo. So, matitira dyan. So, x minus x, yan ay matatanggal din. So, negative y minus y will become negative 2y. Yung kabilang side, yung sa labas ng equal sign, negative 3 plus 5 will be positive 2. And then, meron na tayong nabuo dyan guys, So, negative 2y is equals to 2. So, therefore, y is equals to negative 1. So, meron ka na kagad value ng y na negative 1. Yung pattern pala guys ng choices natin, x, y, z. Same as letter B, x, y, z. C, x, y, z. D, x, y, z. Kung mapapansin nyo, meron tayong y na negative 1. Pero, nandiyan sa choices natin, pwede natin siyang piliin sa C or D. So, di pa tayo sigurado. Ang gawin natin na susunod is check natin yung iba pang equations na kung saan pwede tayong magkaroon ng tinatawag natin na substitution method. So, kung titingnan ninyo, pwede nating ipag-add, yung first saka second equation. So, try natin. So, itong equation 1 and 2. So, dito na lang. So, using equation 1 and 2, so, jot down muna natin. Equation 1 natin guys, x minus y plus z is equals to 0. Equation 2 natin, x minus y minus z is equals to negative 3. So, pag-add natin yan guys, so x plus x will become 2x, negative y minus y will become negative 2y. So, z minus z, 0, tanggal yung z. So, 0 minus 3, this will become negative 3. So, therefore, meron tayong nabuong equation, Ito, equation 4 natin. Label natin siya as equation 4. So, may nakuha tayo kanina, guys, na negative 1 sa y. Substitute natin. So, 2x minus 2. Substitute mo, yung y natin negative 1 is equals to negative 3. So, 2x plus 2 is equals to negative 3. Lipat mo sa kabila, yung positive 2. So, magiging negative yun. 2x is equals to negative 3 minus 2. 2x is equals to negative 5. So, x is negative 5 halves. So, therefore, meron tayong value ng x. Makita mo, we have already negative 1 para sa y. Para sa x, negative 5 halves. Check mo. So, nasunod nyo na yung letter D. This will be your x, this will be your y. So, patunayan natin na letter D ang sagot. So, sagutin natin or solve natin yung para sa z. So, dito ko na lang isulat. Pwede kang mamili dyan sa mga equation na binigay.
So, try natin yung equation 1. So, using equation 1, so x minus y plus z is equal to 0. Substitute mo lang yung mga nakuhang values kanina. So, z is 5 halves minus 1. So, isolve natin yan, guys. So, 5 halves minus 1 is 3 halves. Okay? So, this will be the value of z. Therefore, you have already your answers. So, for x, so, lagyan natin dito. X is negative 5 halves, y is negative 1, and z is 3 halves. So, check natin if nag-satisfy yung letter D. So, ayun, tumama yung sagot natin. Okay? Therefore, letter D ang sagot. So, nawa guys, nakatulong ang video na ito sa inyo. Ganun lang guys ang proseso kung paano mag-solve, no? Kapag meron tayong simultaneous equations. Check mo muna yung equation na pwedeng i-simplify. Pili ka ng dalawa. Tapos, makakabuo ka ng equation para makakuha ka agad ng isang variable na pwede mong gamitin sa iba pang mga equation para makapag-solve ka no iba pang mga hinihinging variable. Okay? So, napakasimple lang naman niya. Simple algebra lang ito. So, nawa guys, nakatulong ang video na ito sa inyo. This is Engineer Jom Digia. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.